Si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Good morning po sa inyo, Major. Good morning, Major. Yes, sir. Good Yes, sir. morning. Good morning po. Good morning and thank you for your time. Siya, Oo. go. Sige po, Major, handang-handa na po ba tayo para po sa mangyayaring impeachment po mamaya? Ano na po yung mga final security preparations na ginagawa po natin sa ngayon? Bilang paghahanda po dito sa ating impeachment trial na magaganap mamaya, magsisimula po mamayang hapon, ang NCRPO po ay naka-full alert status na, effective po kahapon ng 5 p.m. Meron po tayong i-deploy na nasa 6,000 na NCRPO personnel para ensure po na magiging maayos at wala pong kaguluhan dun po sa labas ng Senado while ongoing po yung ginagawang impeachment trial. Oo. Major, siguro ito maganda ma-explain natin. Umabot po nga sa 6,000 na pulis ang ide-deploy po dyan sa paligid po ng Senado. Ang tanong lang din ng ilan, even I myself, bakit po kailangang umabot sa 6,000 mga pulis? Meron po ba tayong threat na natanggap? Or ito po talagang security protocol, kailangan ganun po karami? Ano pong explanation doon? Since magkakaroon po tayo meron po tayo kasi mga monitored na mga rallies at kung makikita po natin or ma-visualize po natin yung area ng harapan ng Senate, hindi po siya ganun kadaling i-secure lalo sa mga rallyista. Bukod po doon sa dalawang lane po yung kalsada, isang northbound, isang southbound, isang lane po dito ay isasara natin para yun pong northbound, yun po yung dadaanan ng papasok at palabas po ng GSIS building, ganun din po ng Senate building. So ito po ay babantayan natin para i-ensure natin na yung mga papasok at lalabas po dyan ay hindi naman po sila maaantala ng mga pagtitipon or mga ralista, hindi po sila mababato or kung ano man po. At yung southbound naman po, doon po natin i-allow yung ating mga ralista. So pwede po sila mag-convene dyan sa may area po na may Seaside Boulevard or doon po sa may area na may sa may Atang de la Rama or doon sa may Amazing Show. Yun po kasing gitna ng southbound at northbound, since may island po yan na may mga puno-puno, kailangan po natin yung lagyan ng personnel para po ensure natin na hindi po makakatawid yung ating mga rallyista from southbound to northbound at kumbaga po maharangan po nila yung kalsado. So kailangan po namin ng maraming pulis dahil po hindi po natin alam kung ilan po yung bilang or yung dami po ng mga rallyista na pupunta, since hindi po sila nag-secure ng permit. Oo. Wala po tayong alam kung ilan po yung mga darating mula po sa kanilang hanay. So as of now, wala po ni isang permit galing po sa mga rallyista ang napayagan. Kaya po, just to be sure, ang ginawa na lang po ng ating hanay ng kapulisan, syempre, for security, dahil high profile po yung impeachment na mangyayari mamaya, kaya ganito po kadami. Tama po ba yun, Major? Yes po, isa lamang po ang nag-apply ng permit pero hindi po sila na-approve dun Sino sa po ito? mga Anong grupo po yun? yung Alab Pilipinas po ay nag-file ng permit, nag-apply po sila, yun nga lang po hindi po sila nabigyan ng kaukulang permit para ngayong araw. Oo. Ma'am, ilan po yung nag-apply at bakit po hindi nabigyan ng permiso? At kung sakali man na even if walang permit, dumiretso po sila dyan, po pwede pa rin po yun. Lalo na banggit nyo kanina, dun sa dulong side, Seaside Boulevard, papayagan po sila? Yes po, Seaside Boulevard and doon sa may area po ng Amazing Show, hahayaan po sila na magkaroon po doon ng programa. Oo. So sino-sino po yung mga naghain po ng permit pero hindi nabigyan bukod po dito sa Alab? Meron po tayong nasa more than 5 na groups na monitored po natin na magkakaroon ng mga pagtitipon. Regarding po sa approval ng kanilang mga permit, sa LGU po sila supposed to be mag-a-apply, hindi po sa PNP. So Oo. hindi po rin natin masagot kung bakit po hindi na-approve yung permit po ng isang nag-apply, yung Alab Pilipinas. Oo. Balikan ko lang po ulit yung tanong ko kanina. So kung hindi po sila nabigyan ng permiso ng LGU pero pupunta pa rin po sila sa Seaside, okay lang po yun. Basta mapayapa yung protesta. Yes po, i-allow po sila na magkaroon ng pagtitipon. Yun pong southbound ng Diokno Boulevard ay i-allow po sa ating mga ralista except po yung gitnang part or yung mismong harap po ng Senate Gate. Oo, pero ngayon po ba meron na tayong ine-expect kung gaano po kadami yung dadagsa ng mga rallyista? Kasi nga po iba't ibang grupo ito. Sa ngayon po wala po tayong tiyak na bilang kung ilan po yung dadagsa nating mga rallyista. Oo. Ang ipatutupad niyo po pa rin ngayon, kagaya nung nasa EDSA, is maximum tolerance for the protesters.
Yes po, ang maximum tolerance po ang paggalang sa kanilang mga karapatang magpahayag. Ganun din po yung ating police operational procedures. Oo. Saan po ulit yung eksaktong lugar para po sa mga protesters natin na talagang plano po ngayong mga lampag dyan sa Senado para lang po alam nila na dito sa area na to lang kayo po pwede? Inaalaw po sila sa may area ng Amazing Show at saka po yung side po ng Seaside Boulevard. Yung southbound po ng Jokno Boulevard ay pwede po sa protesters except po yung gitnang part dun sa harap po mismo ng Senate Gate. Oh, aside po ba sa 6,000 na mga pulis natin, Major, meron pa po bang on standby? Kung sakali man po? Yes po, may naka-standby po sa ating regional headquarters, ganun din po sa ating mga district offices. Ito naman po ay para sa mga ilan pang mga pagtitipon na posibleng maganap po dun sa ibang areas pa po na binabantayan ng NCRPO. At syempre po, bukod pa po yan dun sa mga nakadeploy na po for law enforcement operations po natin or yung mga nagbabantay po sa ating mga community. Oo. Saan po galing itong 6,000 na mga pulis na dineploy? Paano po yung ibang area sa kinakailangan din bantayan ng iba nating pulis? Sino po magbabantay doon? Ito pong 6,000 na ito ay nanggaling po ng NCRPO mula po ng regional headquarters at mga district offices. Hindi po natin ginalaw yung mga police na nasa police station. So sila po yung magbabantay dun sa kanilang mga area of responsibility. Kung baka ano ho ito, talagang ang klasifikasyon po ng mga pulis na ito ay para po sa, anong tawag doon ma'am, yung crowd control? Yes po, CDM contingents po Oo. yung crowd management po natin. Opo. So ma'am, araw-araw ba itong 6,000? Sa ngayon po, hindi naman po ito araw-araw. So magdedepende po yung deployment natin ng tao dyan sa Senate. Ganun din po sa ibang areas na binabantayan natin. Depende po sa ating monitoring at sa assessment po natin ng sitwasyon. Opo, kasi nga nakita po namin mukhang madaling araw pa lang po deployment nito. Tapos mamaya hindi pa tayo sure anong oras po ang tapos ng unang araw ng trial, and then meron po yata din deployment kasi baka biglang pag wala ng pulis may mga lumapit doon sa vicinity. So how do you solve that situation, ma'am? Paano po ang balak dito ng PMP sa mga relyebo kasi mapapagod, mapupuyat yung mga yan? Sa ngayon po, yung ating pong 6,000 na CDM contingents, hindi pa naman po sila lahat nandyan. Meron lamang po tayong yung skeletal deployment na tinatawag natin na nagsimula po tayo kaninang 6 a.m. So yung next deployment po natin is mamaya pa pong before lunch po para naman po hindi pagod yung mga tao natin na hindi pa man po nagsisimula yung impeachment trial ay naka-deploy na po sila. Meron po tayong inilatag din po na rotation ng ating mga personnel para po hindi naman po sila lahat mapapagod. At kung sakali man po na sa mga susunod na araw na hindi naman po gano'n na karami yung ine-expect natin or na monitor natin na mga realista na dadagsa dyan sa Senate, yung Pasay City Police Station, sila po ang nakatask para po magbantay dyan sa paligid po ng Senado. Ayan, sige po kasi doon pa lang po sa schedule nga 92 trial days pero hindi yan tuloy-tuloy Yan nga po kasi mangyayari lamang Mondays, Tuesdays and Wednesdays. Sige po. So ma'am, kapag ganyan, 'di ba obligasyon ng gobyerno na pakainin yung mga pulis. Libre na ho ang nito. Breakfast, lunch and dinner po. Sila nang papakainin naman po yung ating mga deployed personnel. Meron naman po tayong ginawa ng plano kung paano po sila magkakaroon ng kanilang yung messing po nila para po ma-ensure na sila naman po ay well taken care of kahit na po sila ay naka-deploy araw-araw. Opo, yes ma'am. Naunawaan po natin tong mga pulis na ito na yung pangangailangan din nila at hindi na mabawasan ng kanilang sweldo. Kaya po may pagkain nga dapat at sustento ang ating po mga alagad ng PMP. Salamat po na marami, Major, at kami po makikipag-ugnayan kung kinakailangan para lang ho sa tamang informasyon tungkol po sa pagbibigay ng seguridad ng PMP dyan po sa peripheral areas sa Senado. Salamat po, Major. Maraming salamat po. Good morning. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.